Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life. So ngayon magra-ride tayo. Ayan, CB650R, then Z900, then ako 450SR. Ngayon punta kami ng Laia. Magra-ride lang kami. This is a Wednesday ride. Gusto na weekdays para walang masyadong traffic. Yeah. Napapagas lang muna kami. Nagkakain kami, sarado. 24 hours to pero sarado ang putik. So let's go. Pagas lang bawat isa ng 2 bars. Ang range kasi itong 450SR, siguro pag long drive 300 plus kilometers pag long drive, pero pag daily para nasa 240 to 50 lang. Ewan ko kung lagi pa lazy po kasi pag umilaw mga 50 kilometers na naman, tapos nagpapagas ako, pero may laman pa. So Phoenix, papagas sa Phoenix. Ito di naman inaarte yan sa gasto, pero ano lang, basta 95. Pero brand, wag lang yung sobrang walang brand kahit pa paano, yung mga tipo dyan, parang generic. Ayun, katapos na magpagas, diretso na tayo, C6 na tayo dadaan. C6 tapos Skyway. Ay, Skyway, C6 tas S-Lex. Gagawa ka na sarili mong daan sa mga putang yan. Pero siguro habang nasa biyahe tayo, mag-explain na lang ako sa 450SR kapag long drive. Pag sanay ka naman kasi sa sports bike, hindi mo naman talaga iinda yung pag long drive. Parang ano kasi, ako kasi pinang-daily ko talaga siya. Unless siguro yung mga big CC na talagang super aggressive Superman na. Yung 450SR, kung bang daily mo siya, okay naman. Kasi kung ako kasi nag-try muna ako ng small displacement na sports bike, kinakaya naman ng likod ko. So then try ko mag-upgrade, and in the future baka mag-upgrade din tayo uli. Pero sa akin masasabi ko yung 450SR kaya naman talaga yung pan-daily, kasi hindi naman siya ganun ka-aggressive talaga na tipong magsa-superman ka. Yung mas mataas yung footbrake kaysa sa Ninja 400, mas malayo backwards dito. Pero in the sense na parang Ninja 400 kasi sa harap, at saka yung handlebar medyo mataas. So mas aggressive siya, sabi nung tropa ko, parang compared daw siya sa R3. Pero ang pagkaiba ng R3 is mataas yung seat height, halos pantay, pero yung handling daw tsaka yung pwesto parang similar daw. Hindi sure, di ba ako nakakahawak ng R3 eh. So sa mga magpapareview ng R3 dyan, baka meron naman kayo dyan. So pag na-update ko kayo, pag nakalagpas na kami ng C6, then Skyway. Ay, Skyway, ba't ba ako Skyway? Skyway, S-Lex ka. So see you in a bit, girls. Sige, mamadali itong hayop na to eh.
178. Yun o, puta. Kain na muna kami. Chowking, Chicken Joy, Jollibee. Meron din McDo doon. Ayan, ano pa kami ang kakainan muna dito. Buwibirit pa si Joseph, naririnig ko pa. Buwibirit pa si Joseph, naririnig ko pa. So yun, tapos na kayo mag-almusal dito sa Petron San Pedro. So let's go. Here we go, Laia, Batangas. Ibaan. Hindi, antayin ko naman kayo. Di man ako basta mag-exit. Tara. Tara. Hindi, nasa likod mo ako. Ikaw mabati. Abati ka. So yun, pupunta na kami ng Laia, Batangas. So nasa may southwest pa lang ata to. So meron pa may 60 kilometers papuntang Ibaan. Puntang Ibaan exit. Weekdays pero parang bagal yung mga tao dito sa Flex. Okay ba kayo dyan? Hindi ba maaraw? Medyo maaraw lang din. Medyo antay lang natin sila at naiiwan. Medyo traffic din kasi. Traffic po, anong araw no? Ay, anong oras no? Anong araw din ngayon? Wednesday. Supposed to be, hindi naman ganun ka-traffic ngayon eh. Hindi man traffic, pero I mean, may congestion kasi mabagal ng mga tao eh. O normal dito sa south. Pansin ko kasi yung pinagkaiba ng south tsaka north. Ewan ko, para sa akin parang mas may tao dito, mas may disiplinado yung mga gumagamit ng NLEX. Tingnan mo, ang luwag sa kanan, tapos ang babagal mo nasa kaliwa. Luwag sa kanan. Sana nagkanan na lang sila kung magbabagal din sila. Samantalang sa NLEX, kahit pa paano nasa katabi lahat. Meron man, mangilan-ngilan, pero hindi ganun karami na tingnan mo isang diretso, babagal na nasa kaliwa. But po sabi, fast lane siya eh. Bagal din naman yung kanan. Pero yung average speed, hindi na ano eh. Putakin mo.
5th gear, tapos naka 6th gear ako, parang nag-neutral, tapos pumaling ulit. Ano kaya nangyari yun? napapaisip talaga ako kung anong nangyari kanina eh. Ba't kaya nagkagano? iPad. Nagpapagal naman kami ni IT. Parang mga 20 kilometers. Kaya pakinggan ko na yung Google Maps eh. Ayan, nakalabas na lang S-Tex. Hindi ko alam kung na-record. Tayo lang yan. Ito Petro sa kanan ah, kanan. So what do you go? Re 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 re. Pahinga na muna kami saglit dito. Let's go!
So ayun, nagpagas lang kami. Ngayon papunta na kami Laia, 21 kilometers. Ganda oh. Welcome to Laia. Ganda ng view. Ito may mga binibentang bahay na dito, tapos coastal na dun eh. Pag may mga bahay kang gustong bilhin, maglalakad ka parang clubhouse nila, yung pinaka dagat na may swimming niya dun. Pero medyo mahal na ata dito, alam ko. Ayan oh, Playa Laia. Nakita ko yan sa Facebook eh. Kasi parang pag bababae ka dito, gagawin mo lang rest house. Oh, ganda. Ito yung nakaka-enjoy pa nag-ride eh. Yung mapupunta ka sa ibang lugar. Kasi, oo, sabihin mo nakapunta ka ng nakakotse or di ka pa talaga nakakapunta. Pero iba yung ma-appreciate mo talaga yung nature. Ewan ko, mas parang pag nakakarating ka ng sa isang lugar na nakamotor, mas engaging as a person dun para sa lugar. Kasi na-experience mo yung hangin, yung mga paligid. Kesa pag nakakotse ka, hindi mo masyadong ano eh, kasi enclosed ka. Parang ganun kasi na-feel ko eh. Kaya parang sa akin, okay to, mga gantong bagay. Iba talaga pag nakamotor. Mas aware ka sa paligid. Ayun oh, ganda ng bundok, yung mga bundok, may dagat, all in one dude. Ang dami ng private resort dito eh, pero maghahanap kami. Ito yung isa oh. O diba kung bumirit ako, nalagpasan na natin. Taki na parang ah! Babado lang tayo ng parking. Sama sa vlog yan? Oo. Pagi! Wala naman eh, hindi kita eh. Pwede mo yun, hindi kita eh. So yan, tapos rin kami kumain. Sisig, tsaka balat ng baboy. Balboy. Boy bal. Balat. Baboy, balat ng baboy, balat. Baboy balat. Balat. Tsaka sisig. Yan. Tapos nag-empake na kami. Yes. Alas na rin ko. Nag-ijibo na ako. Natural sa dagat yan eh. Malabas. Sunog ako. Puta, sunog din ako. Okay lang yan. Ano mamatay din. I'm dead. Kung sa ibig sa picture ko nga. Yung gito, itim tas yung... Tapos sponsored by Green Cross. Tururut turut live po.
Ay, life boy ba yan? Hindi, clear radiance. Pero hindi ako naging clear, naging dark. Dapat dark radiance to. Parang dagat dito. White beach naman siya. Meron din mga banana boat, jet ski, ano. Ayun, hindi ko lang kung anong tawag doon. Ito yung bubong nirentahan namin. Ano, 1.5, tatlo kasi kami. Pero kasama naman na entrance. Yung nandito, tulog eh. 150 yung parking, 50 pesos ang motor. Okay na rin, kasi pagkain namin 120 isa. Busy. Pack up na kami. So, uwi na. Back to reality. Ay, ride muna ulit, syempre. Ayun, palis na kami. Kaya nag-ride din na. Sisibat na. Wala ba yung bantay? Alis ka na pag wala bantay. Sige, retso, wala eh. Kaliwa. Bayad na yan. Nabayaran, resibo, isa resibo. So, pauwi na kami. Dito na kami sa may Caltex ba to? Caltex sa may Caltex sa may somewhere pa MCX na. Traffic nga eh. So, nagpalit muna kami ng motor. Kasi kami magbabalik na ito sa Hinaraman. Hinaraman lang kasi ito eh. Ingay naman na ito. So that concludes our ride today. So ngayon pabalik na tayo ng Valenzuela. Ngayon kung nagustuhan mo itong mga ganitong klaseng content, sagot kita. So kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, wag mo kalimutan mag-subscribe sa notification bell para mag-updated ka sa mga susunod ko pang vlog. Ay, parang uulan, ang dilim. Huwag mo mag-subscribe, tsaka notification bell para mag-updated ka sa mga susunod ko pang vlog. So kita kita ulit sa susunod. Peace!